Magandang umaga! Ang asignaturang pag-aaralan natin ngayon ay MTB-MLE para sa una at ikalawang linggo. Ang ating aralin ay pagsulat ng tala-arawan at liham. Natutuhan mo sa nakaraang markahan ang tungkol sa mga pagsulat ng sanaysay, angkop na panahunan ng mga salitang kilos, paggamit ng salitang kilos sa pagsasalaysay, ng simpleng karanasan at iba pa. Ngayon naman ay pag-aaralan mo ang pagkakatulad at pagkakaiba ng tala-arawan at liham. Ipaliliwanag sa iyo ang mga bahagi ng liham. Tutukuyin mo ang mga bahaging ito upang matutuhan mo ang tamang pagsulat ng tala-arawan at liham. Mayroon ka bang matalik na kaibigan na nasa malayong lugar? Nais mo ba siyang kumustahin? Nakagawa ka na ba ng isang liham para sa iyong kaibigan? Alam mo ba kung paano gumawa ng isang liham? Ito ang ating unang pag-aaralan sa aralin na ito. Basahin ang isang liham ni Ana para sa kanyang matalik na kaibigan na si Lisa. Mayo 17, 2021. Mahal kong Lisa, kumusta ka na? Matagal na tayong hindi nagkikita. 1 taon na pala nang lumipat kayo ng tirahan. Kumusta ang pag-aaral mo? Nagsasagot ka rin ba ng mga module? Ano-ano ang mga ginagawa mo araw-araw? Araw-araw kong sinusulat ang mga mahahalagang nangyayari sa akin. Ginawa kong tala-arawan ang kulay lila na kwadernong ibinigay mo sa akin. Nakatutuwang basahin at balikan ang bawat karanasan na nakasulat doon. Mag-iingat ka palagi at sana ay magkita tayong muli. Ang iyong kaibigan, Ana. Subukan nating sagutin ang mga tanong kung naunawaan mo ang liham ni Ana para kay Lisa. Kailan isinulat ni Ana ang kanyang liham? Ang sagot ay Mayo 17, 2021. Ano ang sinabi ni Ana kay Lisa? Ang sagot ay, ginawa ni Ana na tala-arawan ang kwadernong bigay ni Lisa. Pangatlo, alam mo ba kung paano gumawa ng isang liham? Pang-apat, ano kaya ang mga bahaging to? Ito ang ating unang pag-aaralan natin ngayon. Ano nga bang ibig sabihin ng liham? Ang liham ay isang paraan ng pagsulat ng isang mensahe o naglalaman ng mga nais mong iparating o ipaabot sa isang tao. Ang liham pagkakaibigan ay may 5 bahagi. Ang mga ito ay ang petsa, bating panimula, katawan ng liham, bating pangwakas, at lagda. Halina't pag-aralan natin ang mga bahagi ng liham. Masdan nating muli ang liham ni Ana para sa kanyang kaibigang si Lisa. Ang nasa itaas at kanang bahaging ito ay ang tinatawag na petsa. Ang bahaging ito naman ay ang tinatawag nating tama, bating panimula. Ang bahaging ito naman ay ang tinatawag na magaling, katawan ng liham. Itong bahaging ito kaya, alam mo ba kung ano ito? Tama, ito ay ang tinatawag na bating pangwakas. At ang huling bahagi, ito ay ang tinatawag na lagda. Isa-isahin natin ang mga bahagi ng liham. Ano kaya ang ibig sabihin o makikita sa bawat bahagi?
Una ay ang petsa. Tinutukoy nito kung kailan naisulat ang liham. Ang pangalawang bahagi naman, bating panimula. Ano naman kaya ang ibig sabihin nito? Sinasabi rito kung para kanino ang liham. Ang susunod na bahagi naman ay ang katawan ng liham. Sa katawan ng liham, isinusulat dito ang mensahe o nais ipabatid ng liham. Ang susunod na bahagi ay bating pangwakas. Sa bating pangwakas, isinasaad sa bahaging ito ang huling pagbati ng sumulat o ang relasyon ng taong sumulat sa sinusulatan. At ang panghuling bahagi ay ang lagda. Dito naman isinusulat ang pangalan ng nagpadala ng liham. Narito ang mga wastong tuntunin ng pagsulat ng liham. Una, tiyakin na nakasulat sa malaking titik ang unang letra ng unang salita ng bawat pangungusap. Pangalawa, ipasok ang unang linya ng bawat talata. Pangatlo, tiyakin na wasto ang paggamit ng mga bantas tulad ng tuldok, kudlit, kuwit, at iba pa. Pang-apat, tiyakin na wasto ang pagbabaybay ng bawat salita. Panlima, tiyakin na may sapat na espasyo sa bawat gilid ng pinagsusulatan. Masdan nating muli ang liham ni Ana. Mayroon itong wastong espasyo sa bawat gilid ng liham. Nakapasok din ang unang linya ng bawat pangungusap. Ngayon naman ay pag-aaralan natin ang tala-arawan. Ano nga ba ang tala-arawan? Ang tala-arawan ay pagsusulat ng sariling karanasan ng isang tao. Maaring tungkol ito sa masaya, malungkot, nakagugulat, at nakatatakot na karanasan. Nakatutulong ito na maipaalala sa atin ang mga pangyayari sa ating buhay. Narito ang tala-arawan ni Ana. Halina't basahin natin. Lunes, Mayo 1, 2021. Ikapito ng gabi. Ibinili ako ni nanay ng sapatos. Napakasaya ko dahil ito ang sapatos na matagal ko nang gusto. Tinitingnan ko ito palagi habang ito ay nakadisplay sa tindahan. Natutuwa talaga ako. Ang pangalawang tala-arawan, Martes, Mayo 2, 2021. Ikapito at 30 ng gabi. Nasagi ko ang paboritong paso ng halaman ni nanay. Nabasag ito. Sinabi ko kay nanay ang nangyari at humingi ako ng tawad. Niyakap ako ni nanay at sinabi niya na mag-iingat na lamang sa susunod. Ano ang nabasa mo sa tala-arawan ni Ana? Ang mga pangyayari sa kanyang buhay sa bawat araw. Ano ang kanyang isinulat sa kanyang tala-arawan? Ang sagot ay, ibinili siya ng bagong sapatos ng kanyang nanay at nasagi niya ang paso ng halaman. Ano ang napansin mo sa pagsulat ng isang tala-arawan?
Halina at ating pag-aralan. Narito ang pagkakapareho at pagkakaiba ng liham at tala-arawan. Ang pagkakaiba: ang liham ay may petsa, bating panimula, katawan ng liham, bating pangwakas, at lagda. Ang tala-arawan naman ay may petsa, oras, at katawan. Ang pagkakapareho naman nila ay ang liham at tala-arawan ay may parehong tuntunin. Alam mo na ngayon ang pagkakapareho at pagkakaiba ng liham at tala-arawan. Nais mo bang makapagsulat ng isang liham at ng isang tala-arawan? Ngayon ay dumako na tayo sa mga pagsasanay. Para sa gawain bilang 1, basahing mabuti ang ipinapahayag ng bawat pangungusap. Isulat ang L kung ito ay tungkol sa liham at T kung tala-arawan. Unang bilang: nakapagpapahayag ng mahalagang detalye sa araw-araw sa pamamagitan ng pagtatala nito. Ang sagot ay titik T, tala-arawan. Pangalawa, ito ay isang paraan ng pagpapadala ng isang mensahe sa isang tao sa malayong lugar. Ang sagot ay L, liham. Pangatlo, bahagi nito ang pagbati sa taong pinadadalhan ng mensahe. Ang sagot ay L, liham. Pang-apat, nakapagpapaalala ito ng pangyayari sa buhay. Ang sagot ay T, tala-arawan. At panlima, isang paraan ito para patuloy na magkumustahan ang taong magkalayo. Ang sagot ay L, liham. Gawain bilang 2. Basahin at tukuyin kung anong bahagi ng liham ang inilalarawan. Isulat ang letra ng sagot sa iyong sagutang papel. Una, dito isinusulat ang pangalan ng nagpadala ng liham. Ang sagot ay titik E. Pangalawa, makikita rito ang huling pagbati ng sumulat o ang relasyon ng taong sumulat sa sinusulatan. Ang sagot ay titik D, bating pangwakas. Pangatlo, nagsasaad kung ano ang pangalan ng sinusulatan. Sinasabi rito kung para kanino ang liham. Ang sagot ay bating panimula, titik B. Pang-apat, isinusulat dito ang mensahe o nais ipabatid ng liham. Ang sagot, titik C, katawan ng liham. At panlima, tinutukoy nito kung kailan naisulat ang liham. Ang sagot ay titik A, petsa. Gawain bilang 3. Lagyan ng check kung tama ang tuntunin sa pagsulat ng liham at tala-arawan. Lagyan naman ng X kung hindi ito bahagi ng tuntunin. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Una, ang mga pangungusap ay dapat magsimula sa malaking titik o letra. Ang sagot ay check. Pangalawa, mahalaga ang paglalagay ng pangalan kung sino ang nagpadala ng liham. Ang sagot, check. Pangatlo, ang bawat pangungusap sa bawat talata ay dapat na nakapasok o may indensyon. Ang sagot, check. Pang-apat, hindi mahalaga ang pagsaalang-alang ng wastong espasyo sa bawat bahagi ng liham at tala-arawan. Ang sagot, X. Panlima, sundin ang tamang bantas na dapat gamitin upang maipaliwanag
na maipahayag ang mensahe. Check! Gawain sa pagkatuto bilang 4. Punuin ang tala-arawan. Sumulat ng mahalagang pangyayari sa araw na ito hanggang sa kinabukasan. Para naman sa gawain sa pagkatuto bilang 5, gumawa ng isang liham ng pasasalamat sa iyong mga magulang. Sundin ang wastong tuntunin sa pagsulat ng liham. Para sa panghuling pagsasanay, ang pagsulat ng puwang ay isang paraan upang maipahatid ang isang mensahe. Ang sagot dito ay tama, liham. Ang puwang ay isang pagsulat ng mga mahalagang karanasan o pangyayari sa bawat araw. Ang sagot ay tala-arawan. Mahalagang tandaan ang 5 bahagi ng liham: ang petsa, bating panimula, katawan ng liham, bating pangwakas at lagda. Ang pagsulat ng liham ay isang paraan ng pagpapaabot ng mensahe. Ang pagsulat sa tala-arawan ay isang paraan ng pagtatala ng mga pangyayari sa buhay ng isang tao. Maipapaalala nito ang mga naging karanasan, masaya man o hindi. Dito na nagtatapos ang ating talakayan para sa araling ito. Maraming salamat sa pakikinig mga bata. Hanggang sa muli, paalam!